Magandang araw! Kumusta na kayo? Samahan niyo kami sa isang kamangha-manghang paglalakbay mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko. Ako nga pala si Teacher Kenneth. At ako si Julian Trino. Ako naman si Pebang Micaton. Kami ay maghahatid ng kwentong tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Sa kwentong ito ay makikilala natin ang isang pamilyang pinakaaabangan ang taunang patimpalak sa pinakamasarap na lutuin sa kanilang bayan. Gustong-gusto nilang manalo. Mangyari kaya ito? Ating alamin ang pangyayari sa kwento ng Ang Sopas ng Tatlong Hari na isinulat ni Ginoong Enrile O. Abrigo Jr. ng Dibisyon ng Puerto Princesa at iginuhit ni Carl Gabriel G. Buenafe ng kaparehong dibisyon. Tara na't ating tuklasin. Karaniwan na sa pamilya Tatlong Hari ang pagtutulungan sa mga gawaing bahay. Ang bawat isa ay may nakatakdang gawain at ang kanilang pagtatrabaho ay pinasisigla ng pakikinig sa radyo. Isang araw, Ipinapabatid na ang paligsahan sa pinakamasarap na lutuin ay gaganapin na bukas, araw ng linggo sa Pantalan ng Unido. Ang lahat ay inaanyayahang sumali. malakas na pagbabalita ng announcer sa radyo. Lalong sumigla ang pamilya Tatlong Hari at sila ay nasabik. Ito na ang pinakahihintay natin. Bulalas ni Mang Fidel. Ngunit, ano ang lulutuin natin? May pag-aalinlangang tanong ng ilaw ng tahanan. Inay, wala pong tatalo sa pinakamasarap ng sopas. Maagap na sagot ni Chacha. Tama, ang pinakamasarap na sopas ng balin sa sayaw. Dugtong pa ni Mang Fidel. Kinabukasan ay umakyat ng taraw si Mang Fidel na isa ring busyador. Bakit kaya umakyat ng bundok taraw si Mang Fidel? Tama! Ito ay upang kumuha ng pugad ng ibong balin sa sayaw. Ang mga ibong ito ay gumagawa ng pugad mula sa sarili nilang laway. Ito ang pinakamahalagang sangkap sa sopas na kanilang lulutuin. Sa pagbabalik ni Mang Fidel ay bitbit niya na ito. Tulong-tulong ang pamilya sa pagluluto. Hiniwa-hiwa ni tatay ang mga sahog na bawang at sibuyas. Inihahanda naman ni Bunso ang itlog na ilalahok sa sabaw. Samantalang si nanay ay ang punong abala sa paghahalo ng mga sangkap sa palayok. Ang sarap! Bulalas ng lahat habang nilalasap ang singaw ng bagong lutong sopas. Luto na ang sopas at handa nang dalhin sa pantalan. Nang dumaan sa tapat ng kanilang tahanan ang mga kapitbahay nilang mangingisda. Halatang pagod at malungkot ang mga ito galing sa laot. Kumusta, Florante? Mukha yatang nalugi kayo. Hindi maiwasang usisa ni Mang Fidel sa kaibigan. Tama ka, Fidel. 3 araw na kasi kami sa laot. Ngunit wala man lang kaming nahuli. Naawa ang pamilya Tatlong Hari. Kung kaya ay agad nilang inihanda ang hapagkainan. Halika, pumasok muna kayo. Nagluto kami ng sopas na balin sa sayaw. Pagkatapos higupin ng mainit na sopas, ay tila nawala ang pagod at lungkot sa kanilang mga mukha. Halos nangalahati kaagad ang sopas sa palayok. Ngunit hindi ito ikinabahala ng pamilya Tatlong Hari. Samantala, humahangos na dumating sa kanilang tahanan ang batang si Boy Boy, nakamag-aral ni Chacha. Mang Fidel, Alan Nobina, tulong po. Inaapoy ng lagnat ng kapatid ko. Tinulungan ng pamilya Tatlong Hari ang kapatid ni Boy Boy. Sinubuan din nila ng mainit na sopas para magpaginhawa sa may sakit. Ang sarap! Napabulalas ang nanghihinang bata. Salamat po sa tulong. Sabi naman ni Boy Boy. Lalong kumonte ang sopas sa palayok. Ngunit ito ay hindi ikinabahala ng pamilya. Patungo na sila sa pantalan nang may bisitang dumating.
Magandang umaga ho. Ako pala si Pat. Siya ang aking asawa si Eden. Dayo lang kami sa inyong lugar. Pasensya na po kayo, ngunit di talaga mapigilan ng asawa ko ang mabangong amoy mula sa inyong kusina. Walang anuman, Pat. Sopas ng balin sa sayaw ang nalalanghap ninyo. Nakangiting sagot ni Mang Fidel. Natatakam kasi ako sa masarap na amoy nito. Sabi ni Eden. Naglilihi na yata ako sa sopas na iyan. Maaari ba akong makabili? Dagdag pa nito habang hinihimas ang maumbok na tiyan. Ay, hindi namin ito ipinagbibili, pero bibigyan ka namin. Natutuwang sagot ni Aling Lubena. Halos maubos na ang sopas sa palayok. Ngunit hindi pa rin ito ikinabahala ng pamilya Tatlong Hari. Buo pa rin ang kanilang loob na sumali sa paligsahan. Dumating sila sa paligsahan na dala ang natitirang sopas na nagkasya na lamang sa isang maliit na mangkok. Halos mapuno ng tao ang lugar. Samantala, isang payat at madungis na aso ang napatpat sa pantalan. Gutom na gutom itong naghahanap ng makakain. Walang pumapansin dito dahil ang lahat ay abala sa patimpalak. Nakita ng pamilya Tatlong Hari ang kawawang aso. Sinenyosan nila itong lumapit sa kanila. Kinuha ni Aling Lubena ang natitirang mangkok ng sopas at walang alinlangang ipinakain sa kawawang aso. Nanay, tatay, paano pa tayo sasali? Ubus na po ang ating sopas. Malungkot na tanong ni Chacha. Di bali anak, mayroon pa namang paligsahan sa susunod na taon. Pagtatahan ni Mang Fidel kay Chacha. Natapos ang paligsahan, ngunit hindi nanalo ang pamilya Tatlong Hari. Umuwi silang walang dalang anumang premyo. Ngunit, mayroon na silang bagong alagang aso. Sa kanilang pag-uwi ay naroon si Mang Florante na may pasalubong na isda. Naroon din si Boyboy na may bitbit ng mga kasoy. Napuno ng pagbibigayan at pagpapasalamatan ang bakuran ng pamilya Tatlong Hari. Tila ay nanalo na rin sila sa patimpalak sa dami ng mga regalo at pagmamahal na kanilang natanggap. At diyan nagtatapos ang kwentong tampok. Hanggang sa muli!